dapat atuang masabtan o gusto niya ipadayag kini before mag-close ang 2025. Gusto siya nga makapunta sa iya sa mga pamaagi sa yawa sa pangkinabuhi. So kani nga kami igsoon nani siya tema kung gibutag tema nga sige mo bigay marag lahi. Praise the Lord. So ingon diri sa 1 Peter ato sa basahon. Ingon diri sa 1 Peter 5 verse 8 sa ASB version ingon siya diri, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Sa Bisaya pa, pag maigma o pag mabinantayon ka mo, kaya inyong kaaway, kaya inyong kaya inyong kaaway nga mawang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leyon nga nangitag namulog, nangita o tukbunon. Praise the Lord. So dalon ko kamo sa akong tema nga beware. Yung beware ba? Kagitan lang kung balay ito, beware of dog. Pagbantay sa iyo. Mas nakaroon mo yung so, beware and know the scheme of your true enemy. Yes. Actually, ako ano ni siyang natakol pag 2023. But, i-revise niya sa Ginoo. Aron na yun ang matag-usapan nato, ma-awaken, mahigmata sa mga plataporma sa dautan. Labi na sa itong kinabuhi. Muna sige, before ta magsugod, magampo na ta. Magampo ta, ito ba itong ulo? Heavenly God, Father, Lord, we just thank you for this great opportunity, privilege, great fellowship, great presence ngayon mong ipa-encounter diri ka namo, O God. Lord, we believe nga din ikaw kanunay nagadumala ning mga church, nagadumala sa tibok katawhan, aning Sir M.R. Cordova, labing ang pasalamatan, O God, nga din ikaw kanunay nagauban sa mga nagusala na kanako. Lord, salamat bisan pa man sa mensahe nga mong ipaabot diri ka namo, ikaw Ginoo maga tudlo ka namo. Pinagi sa imong ubos ng mensahero, ikaw Ginoo mahimong magtudlo sa matag usa dili ako mag-istorya pani ka mag-istorya God sa imong katawhan. Anoint us as we begin to listen to your word and begin to dig deeper to your word in Jesus' mighty name. Amen. Amen. So sige, atong timanan ng tema. Beware. Pagbantay. Beware and know the scheme of your true enemy. The scheme of your true enemy. So nga nung maumaning atong itakol mo ikso, mas lindon ka na kay TV no ba? Sa ito siya, atong TV no surrender na kay ilistan na naman ko siya. Naabot na yung promotion. Ilistan na sa kakunako kanang Bluetooth ba? Smart TV. Manang kanina mensahe ni Ikso, nagipaabot ka nato ni Apostol Pedro. Nanong kinahanglan ta? Nanong kinahanglan ta magbantay? Beware. Kinahanglan ta magbantay, makabalo sa tinuod nga plataporma, strategy, agenda, assignment, tactics, tricks sa ato ang tinuod nga kaaway. And know the scheme of your true enemy. Hallelujah. Aron atong masabtan mga igsuon sa atong kinabuhi, kung naay kagubot, panagbingkil, panaglalis, wala magkasinabtanay, kabalo ta kung kinsa ato ang tinuod nga kaaway. Dili ang imong asawa igsuon, dili mong bana, dili mo anak, dili mo silingan, dili mo amiga, barkada, dili ni bisan kinsa ang imong makita in flesh and in blood ang imong kaaway, kundi ang Yawa. Ingon ang Efeso 6:12,
Ingon ng Efeso 6:12 nga igsuon nga wala kita makig-away pinaagi sa kunod ug dugo kung dili nakig-away kita sa mga daotang espiritu, daotang gahom nga nagmando aning kalibutan nga mao ang yawa. So dapat masabtan na itong mga igsuon na ang nagpatalikod sa mga problema nga imong na-encounter sulod sa panimalay ay nagpaluyo na mao ang yawa. Mao nang gitudluan ta sa balang espiritu nga dapat mahibal-an nato ang tactics, plano, tricks, mga pamaagi, strategy, agenda, plataporma sa atong kaaway nga man gyud atong masabtan dali kitang makalikay mga igsuon. Mao nang gipaabot ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso labi na kanato karon nga ato nga naata. Labi na nato karon. Gusto gyud ipadayag sa Ginoo nga atong masabtan ang pamaagi sa yawa. Ano man, unsa may unang tricks dahil sa yawa mga igsoon? Pinaka-common gini. He wants us to view human being as an enemy rather than the true enemy. So gusto siya nga imong katapat karon mao na imong gaaway. Tanaw ko na imong katapat. Hindi man na imong gaaway. Mao na gusto sa yawa. Ang imong katapat, kutog sa imong makasugat. Hindi mo nang kaaway. Mao na gusto sa yawa nga igsuon nga iyang gi-execute sukat pa kani adto. Manang dili gusto ang Ginoo nga mahitabo na karon 2026 manang karon ipa-remindan ta sa Ginoo before ka mosugat sa 2026 tungod kay nay mas ngilngig increase ka mahitabo next year mga igsoon manang kinahanglan amping ta kay ang yawa nagdubli ng yawa yung pa sa Revelation 12 nga sa dihang gitambog ang yawa nga mawambitin naglagot siya sa mga nagsunod sa Ginoo iya ka nang ipanggugod nagtubol tayo ng yawa mga igsoon nga naman limitado na nilang panahon manang kita kinahanglan mag-amping ta manang ituluan ta karon nga kinahanglan mag-amping ang matag usa ka nato mauni usa ka resulta nga anong daghan sa kasimbahanan ang nangapukan anong daghan sa kasimbahanan ang naguba ang relasyon naguba ang ilahang panagsimba, nagkatibulaan. Ano ka? Sa nahitabo? Tungod kay ingon ng Hosea mga igsoon. Hosea 4 versikulo 6. My people destroyed for lack of knowledge. Takulangan siya sa kahibalo, sa taktika sa yawa. Mao nang karon gustong i-reveal sa Ginoo. Although nakabalo na mo, gusto lang i-remind kaniya diri kanato aron ta mahigmata o maawig kay ang ato ang hunahuna o mata. Muna ingon si Apostol Pedro sa 1 Peter 5 verse 8, but before ingon sa diha nga pag naikmat, pag mapinantayon kay inyong kaaway nga mao ang yawa nagmulog sama sa liyon, nangita o tukbunon. But before we dig deeper, mga igsoon, we must understand and know the character of Satan, the devil himself. Sunalan tayo 5 ka karakter nga itong pag-iskutan na maugoy pinaka gigamit sa yawa mga igsoon. First character, sukat pagin sa sinugdanan, sukat sa pagbuhat sa kalibutan. Unang karakter sa yawa is he is a liar. Ingon ng John mga igsoon. Ingon ng John 8:44. Katong timanan unang karakter sa yawa, liar. Ang ginasukat pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ikan pa lang niya iba. Ingon ng John 8:44. Amahan sa tanang bakat ang yawa. Kung ingon diha sa Genesis 3 verse 1. Genesis 3 verse 1. Yeah.
Genesis 3 verse 1. Nga sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mo ang labing limbungan, ipangutana sa bitin mo, bay giditaan baday kamo sa Dios pagkaong sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. So atong nakita mo ikson kung unsa kalimbungan ning Yawa. Kaya niya buhaton ang tanang tricks para lang yun malimbungan ang mga Kristohanon, labi pa katong unang gibuhat sa Ginoo. Mo nang kita atong timan-an before ta mo dig deeper, may timan-an na to una, he is a liar. Ikaduha, he is the adversary. Ang adversary, enemy. Karaan na gino siyang kaaway, sukat pa kanya ato. Enemy. Sukat pa sa mga apostoles, hangtod karon. Ay karaan na to nga kontra may igsuon. Ingon diri, Satan is the enemy of all mankind. Ingon sa kinabuhi diha ni Job. Ingon diha sa Job 1 verse 6 to 12. Chapter 1 verse 6 to 12. Sa dihang ang mga binuhat ni saka dito sa langit, ni saka sa si ang Yawa, ni saka si Satanas. Ingon na Ginoo, nganong na asam kagikan Satanas? Ingon si Satanas, naglibot-libot ko sa kalibutan. Ingon ang Ginoo, kita ba ka sa anak nga si Job? Pero siya gihimo ni Satanas, ingon siya, magpasalamat na siya nimo Lord kung kay mo man siya gatagan, pero ato nang kwaon tanang kabtanga niya, iya jud kag balikason. So siya gihimo, gi-allow sa Ginoo. Sige, hatagan ni kag chance. Sige, gitugutan di ka. So laktod pag-istorya, gipatay sa Satanas, gipatay sa Yawa ang mga anak ni Job. Hangtod din iyang mga kabtangan gipanguha tanan. Batong siya gihimo ni Job, nagpasalamat gihapon siya. Ingon siya dito, hubo akong naabot sa kalibutan, hubo usad akong pauli sa Ginoo. Munang pasalamatan ako ang tanan nga nahitabo, gipasalamatan ni Job. Ug sa chapter 2 ni sakag balik ang Yawa, ingon ang Ginoo. Job, ingon ang Ginoo sa Yawa nga ingon siya dito nga nakita ba ka sa akong anak? Ingon ang Yawa, oo. Pero ingon ang Ginoo, bisag imo siya gikuan sa iyang kabtangan, wa gihapon siya makasala. Bakit siya gihimo sa Yawa, ingon sa panit. Pag imo siya hatagang sakit, sure yung balikason kaniya. Pero siya gihimo sa Ginoo, sige, ano gi-allow sa Ginoo may igsoon? Tungod ka na promotion. Amen. Ay promotion. Una sa diyang gi-allow sa Ginoo, giadto niya si Job sa Job chapter 1 verse 9. Job chapter 2 verse 1 to 9 diya, yung mabasa diha. Ihatagan ini, gi-allow sa Ginoo. Gi-allow sa Ginoo nga naman, o di i-allow sa Ginoo, di makalihok ang Yawa. So ingon ang Ginoo, sige, hatagan di ka. Hatagan di ka nga sa pagbuhat sa gusto mong buhaton, pero ayaw lang siya patya. Ano ito dibanan may igsod? Sa dihang aduna na'y atak na mahitabo sa atong kinabuhi, sama sa kinabuhi ni Job, akong nakita na gusto dahil i-increase sa Ginoo ang kinabuhi ni Job. Iyang times to ang nawala ni Job may igsod. Ano itong timanaan? Before na ay maabot ng problema sa imong kinabuhi, i-allow na sa Ginoo di ay mo na pasalamat din ang problema. Ano naman natin increase nga mahitabo sa imong kinabuhi. Pasalamat igsoon. Pwede kay atong i-welcome kanuna yung problema. Ano man, na-increase. Bisan pag di nato i-welcome, o i-allow sa Ginoo, no choice yun. I-grab na ng opportunity na magpabiling ka, magbarog, hantod nga matapos ang mga problema na i-allow sa Ginoo. Muna, kung gingon, i-allow na daan sa Ginoo. Ingon ang Job 2 verse 6, ingon sa Lucas 22:31, kani siya kay sa dihang hapit na ingon diri, Simon, pagbantay sa Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhod. So kani nga time sa kinabuhi ni Simon, mo ni ang time nga naabot na ang time ni Jesus Christ nga kuanon siya, takbo na siya.
Sumato gi-remind ni Jesus si Simon Pedro. Na Simon Pedro pagbantay si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan sama sa usa ka mag-uumang maglain sa trigo gikan sa uho. Sumato gitistingan si Pedro. Pag-tisting mao gito gidinay ni Pedro si Jesus Christ naman naabot siyang kinabuhi ba. Nakuyawan siya. Ginan siya, mao man gid kauban mo ni Jesus. Di oy mo kailangan. Ingon siya. Mao na mga igsuon. Tingnan ko, number 1 din siya nato. Tugagin nato siya nga number 1 nato nga problema pero mao na ikaduha sa atong hisgutan. Adversary. But Satan, the devil, the story of his origin is not being told, but he was originally good. So ang yawa, buutan yun ang yawa sukat sa una. But, ingon ang Isaiah 14, ingon ang Isaiah 14:13 hangtod sa 14, mingon ka man, ingon rin, mingon ka man, good sa imong hunahuna, musaka ako sa langit, ibabaw pa sa kabituunan. Ug adto ko dito ipahimutang ang akong trono. Bulingkod ako sa bukid na tigumanan nga atuwa sa layong amihanan. Musaka ako ibabaw sa kapanganuran o pagigsama ako sa labing gamahan ng Diyos. So giga plano sa yawa, no? Tungod kayang nakita ba? Murang naabot siyang time ba nanay pride, siyang nasuya. Mo niyang gisulti diri mo gipakita na vision ni Isaiah. Musaka ako babaw sa kapanganuran o makigsama ako sa labing gamahan ng Diyos. So mao ni gitambog siya mga igsoon. Because of pride, he feel as a star out from heaven. Tungod sa iyang pride. But atong timanan, una, he is a liar. Kaduha, he is the adversary. Karaan atong kontra. Ikatulo, he is the tempter. Tempter. Kusog manintal. Mao ni samtang nagbuhat ko ni nakatawa ko. Ingon diri sa Matthew 4 verse 3. Matthew 4 verse 3, ingon sa diri, sa dihang nag-prayer ng fasting si Jesus Christ. Before gibautismuhan si Jesus Christ, so pag-abot niya dito, gibautismuhan siya ni Juan, napuno siya sa balang espiritu, gikuyugan siya, i-guidean siya sa balang espiritu para ato sa awa-aw, aron mag-prayer ng fasting siya 40 days and 40 nights. So sa dihang nahuman na si Jesus Christ yung fasting, ingon diri sa Matthew 4 verse 3, og midol kaniya ang yawa nga nag-ingon, anak ka man kaha sa Dios, himuang pan kining mga bato. So gisugo na niya tintal ang atong buhi nga Dios, bilang man nakatawa ko, ni ko grabe no. Ang yawa nga binuhat sa Ginoo. Hindi yang kaisog na apagid sa kaisog sa pagtintal sa yawa ba. Oh, napagid sa kaisog sa pagtintal sa Ginoo ba. Ay, sorry. Nagkatawa ako, samtang nagbasa ko, na-analyze ko, grabe ang courage sa yawa. Ang Ginoo yang katubang, yung beto, kaya pa mo siya gigutom. Himo ka nagban, gigutom ka, himo ka nagban ang bato. Ba? Ginoo ko. Sa pangsaw niya, pugos ito, tigit siya magmalampuso. Siya giingon sa Ginoo, ang nakanindog lang ani, sa atong buhay nga Diyos may exalt, tungod kay siya ang modelo sa matag usa kanato, iyang gigamit ang pulong rasa. Sumali atong kinahanglan ko anong pagtulunan nga maabot sa panahon sa itong kinabuhi nga tintalon ta, kinahanglan atong gamitan og pulong. Amen. Pulong sa itong buhi nga Dios atong ibaws. Ano? Di na nakatingog mga igso. Maingon rin, ditubag si Jesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tawo mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab na isulti sa Dios. So lakto pag-istorya mga igsoon 3 times gitintal sa yawa si Jesus Christ. Banwa gid sa magmalampuson mga igsoon nga naman kapalo naman gid si Jesus daan gud. Pag kaning yawa kamao gid sulay-sulay babasik. Namasin na sa tiyan nga basik adani. Pero wa gid si chance gud. Pildero na siya sukat pa dito sa langit hangtod diri sa yuta magpabilin sa pildero mga igsoon. Yes. Munang ingon dira sa Lucas 4, malatong timanan ha. Ingon dira sa Lucas 4, human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi.
Bibiya una kaniya ang yawa. So grabe. Gigamitan gid itong effort sa yawa mga igsoon. Tanang paagi gigamit sa yawa. Iya panggingan ng Ginoo layag kay sawon ka sa anghel. Tanawa kung nakita tibuok ako nang ihatag nimo kung musimba nako niga. Nahukda na siguro pamaagi ang yawa. Nga ang pulong human si Jesus titala sa yawa sa tanang paagi bibiya una kaniya ang yawa. Nga naman nahukdag aron mas nakadesisyon ang yawa nga wag ko yung tsansa. Wala may igsoon kinahanglan kung timanan. He is a liar, adversary, tempter. Ikaupat, he is user. User siya nga igsoon. O, ang gamit ng yawa. Ikalima, accuser. Accuser siya. Kaning lima ato ang timanan na karakter sa yawa nga mo iyang siya gamit karaan nga strategy nga igsoon ba gusto lang sa atong buhi nga Dios nga i-remind sa ato bisag si Jesus Christ sa iyang kinabuhi sa una giakusahan sa yawa si Jesus Christ pinagi sa mga Pariseo o mga Saduseo mga nagtamod sa mga pagtulungan ni Moses pag mo'y gigamit sa yawa ng igsoon. Nga naman, na-offend mo ang yawa. The same sa doa. When we begin to offend Satan, he will accuse us. Iakusahan yun ka. Bilang nga igsoon. Mga timan ato, kaning nga karakter sa yawa, maunay ang common na ato ang dapat na ito ang ingan. Manay nga na Santiago, ingon sa Santiago sa chapter 1 verse 16, minahal kong mga igsoon, ayaw ka mo palimbong. Nga naman, kabalo na ta, gitudluan ta, na dili na ta magpalimbong. Ingon ang Efeso 4:27, ayaw hatagi gigayon ng yawa. Nga naman, once imong mahataga gigayon ng yawa mga igsoon, kaya na niyang ipulyot. Kaya niyang himong toxic ang imong unahuna. Once imo na siya i-allow, tanang positive na nasi unahuna, tanang gugma nga nasi kasing-kasing, once makadip-in siya, kaya niyang himuon ang imong joy, he will convert it into sadness. Your love to hatred, happiness into anger, imuhang positive nga mga hunahuna, himuong negative sa yawa mga igsoon. Nga naman, mauna iyang plataforma, o di na mausap mga igsoon. Once ato siyang i-allow, marasan na, once ato siyang i-allow, manang samtang wala pa nato siya i-allow, kinahanglan atong i-close tanang door. Kung saan nga mga door, ang atong i-close. Kaning kaligot-got, ano siya, sa portahan nga makasulang yawa. Mas nakikaligot-got siya mga kasing-kasing, nakikitapigan, nakalago, nakay anger, nakay pride. Ano siya ang door nga makasula, yun ang yawa. Kung nagkinahanglan, mag-amping ta, dili na ito hatagang higayon. Ayaw hataging higayon ng yawa. Manigingon ni Apostle Paul. Nga naman, karon 2026, kinahanglan mat-an at ang igsoon. Kinahanglan mat-an at ang. Huwag yun na Efeso 6:11, isulog ninyo ang tanang kahimanan sa gubat, nagihatag sa Diyos kaninyo, aron makasukol ka mo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. So kinahanglan atong isulog ang tanang kahimanan mga igsoon. Saan ito pagsulob? Kung layo ta sa Ginoo. Ang mo-equip ni mo una, ang Ginoo manggod. Dili ikaw makasulob mga igsoon. But tungod sa mong pagduol sa Ginoo, ingon diha sa Jess, na ang Ginoo ay mag-equip mo pinagi siyang dakong gahom. So kinahanglan kanunay ta magpaduol sa atong buhay nga Dios. Kay siyang mag-equip sa matag usa ka nato isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat. Kinsa may kabalo sa tanang kahimanan sa gubat mga igsoon. Nagihatag sa Diyos aron makasukol ta. Sa gitong helmet is salvation. Breastplate pagkamatarong. Ang bakos mao ang kamatuoran, ang pulong sa atong buhi ng Dios.
ang imong pagtuo, ingon ang Efeso 6:16, ingon diha, nga tad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinagi ni makapalong kamo sa tanang nagsika nga ipana kaninyo sa yawa. So atong taming mao ni ang pagtuo, ato ang espada mao ang pulong sa atong buhi nga Dios. Kunya ang ato ang kadasig sa pagpangwali mao ni ato ang sapatos. So man mga igsuon, always na itong hinumduman na kani nga mga gitudlo sa Ginoo sa atoa, kinahanglan aton ning sulubon kanunay aron dili ta basta-basta makapenetrate ang yawa sa atong kinabuhi ug kabalo na ta kinahanglan atong hinumduman ang mga taktika sa yawa mo igsoon. Kay balik-balik kani but ang problema balik-balik ni pero pirmi lang gyapon ta madudlan. Ano nyo, basig nilayo mo sa Ginoo, yung gitagag space sa Ginoo. Nakarana mga igsoon. Muna yung unang 1 Corinto 10:12, muna magbantay ta. Ang nagunahuna nga siya likon, magbantay nga dili mapukan. Usahay mong Lord, nagtuta, equip na kayo sa pulong sa tumbuhin nga Diyos, dagahan kayo tang nahibalaan. Bisan ako sa akong kagalingon, di ko kaingon nga kung sa ako ka-equip. Patungod sa grasya sa itong buhay nga Diyos, nagpabilin kung nagbaron. Daghang attack sa ako last week, last month, nag-attack na nahitabo sa akong kagalingon. Iigo ko sa tumang kauga. Tumang kauga, grabe ako na yun. Sa panyaging simana, grabe ang kauga nga ako na encounter. But dili na siya ang pamatuod na mulayo ta sa Ginoo. Ipukol ko pag-ayos sa tumboy ng Diyos ng igsoon. Kung nasaktan, mauna itong pamagi sa yawa, aron matwist ang atuang kalipay, na mahimong kalipay sa kalibutan, ibig kalipay dito sa Ginoo. Munang ingon ang 1 Peter 5:8. Anata? Praise the Lord. Ingon ang 1 Pedro 5:8, be sober-minded. Pagmaigmat. Na unsa dining sober-minded mga igsoon? Unsa dining pagmaigmat? Para gid atong masabtan mga igsoon. Ingon ang Roma 12:2. Ingon ang Roma 12:2. Ayaw ka mo papahiuyon sa pamatasan ng panahon na ipabago hinon sa Dios ang inyong kagalingon pinagi sa pagbago sa inyong pangunahuna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay mayo higpit ug mga pahimuot kaniya. Sumao din ang gisulti ni Apostol Pedro migsun nga kinahanglan magmaigmata nga dili ta makompromiso, dili ta mo conform magpahiuyon sa pamatasan ng kalibutan aron makalikay ta sa mga butang nga maka dili kaya-aya sa mata sa atong buhi nga Dios. Sumanang ingon ang 1 Corinto 9:27. Ano magmaigmata? Aron dili ta mabitik. Ang Roma 12:2 nag-ingon, kinahanglan magmaigmata aron dili ta mabitik sa kalipay aning kalibutan na. Ipabag-oy mo nahuna sa Ginoo. Bisan sa Apostol Paul ingon sa 1 Corinto 9:27, nagipantun ko ang akong kagalingon o gidisiplina ko gini. Aron apil na ko sa lumba, dili ako ma-disqualified. So mauning giingon ni Apostol Pedro nga pag maigmat, dapat igmat ka imong mata. Malo ko nga kaning lisod pagid no. Wala pagid nato makuha. Tagan na mo example. Kaning driver nga way lisensya. Kaning driver nga way lisensya. Ang tanan no kasagaran driver naman gini. Pag kaning driver nga way lisensya, mo ni pinakaigmat. Wala ko mingon nga ato ning sundo na drive tag way lisensya, way resto. Pag ako naka-encounter mo gani sa akong kagalingon, kumpiyansa kay ko na-expire na akong resto.
lisensya or expire gila kong lisensya, abdi ka na mo drive sa karsada. Kani nga way lisensya, abdi ka na 1 kilometer yan pananawa nga. Layo palang gali. Ang mata na pwede ana dire na sentro. Inana kaigmat ang mga driver nga way lisensya. Bisag layo pa kayo, utos makita. Wa ginay way lang ang utos magianan ni nagmotor makita gina tanan. Gitanaw na lang. Naisiton. Yes, dituha ni. Ang mata na straight from kuha lang yapon na siyang kuan rin pananaw. Straight lang nga. Inana nakamatan hantod. Hantod mga agi kag checkpoint, wa kay lisensya, kabaw na kaunsa mo violation. Man ipat-ipat kay sa suga, bisag ambulansya na diha, muhunong gigas kilid kay muging suron ba. Tinuod ba kani? Susundan siya ron dinhi. Drive na sabi amot na PPSO na sad. Lah checkpoint na gini. Sus di gidi ay. Naara din na disgrasya sa unahan, hunong sa kan naglilay sa kag snack dito. Inana kaigmat, inana kaalisto na naman kabaw man siya ngay violation sa iyahang pag-drive good. Inana kaabtik. Now inana kaabtik ang gusto sa atong buhi nga Dios may igsoon. Mao ni nga mga taong abtik kay igmat. Mao ni siya nga mga taong may igsoon. Mana inana nga style ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi, kinahanglan atong i-apply sa atong pagpangalagad niya. Dapat alisto abdik ug igmata kanunay sa pagpangalagad niya nga bisag inigtan-aw na to nagbarog ta tan-aw to aw kani padong ginig sa di ko maagi diri o kun ingon nga sundo na to nga mudray tag way lisensya ako lang siyang gikumpara dapat inana ta kaigmat mga igsuon nga layo pa lang inigtan-aw nimo makabisur ng ayay kani sa gini ug moagi ko no labi nang ning inom-inom nya barkada nimo sus layo pa lang ay nalagagi. Nga naman, sobra pas pugos imong ma-encounter na. Iyo, kuptan juga bagayo. Pagkibaw nakalikay, kinahanglan likay, kinahanglan abtik, alisto, mga igsoon. Mao ni ang giingon ni Apostol Pedro na kinahanglan inani ta kaigmat, inani ta ka master aron makalikay ta sa pagpakasala. Nga naman, anong ipaabot ni nato? Anong ipaabot ni kanato sa atong buhi nga Dios may igsoon. Although kitang tanan makasasala mo kita. But ingon ang Roma 12:1 busa may igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kagalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halat balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad sa itong buhay nga Diyos. So balaan kung makapahimuot. So kinahanglan atong ning ampingan atong kagalingon may igsoon atong magpakabalaan ta. Kaya ba mag-conscious mo ng pagkabalaan nga manisod lagi. But ingon ang Roma, ingon ang 1 Pedro 1:16, ang kasulatan nag-ingon pagbalaan kamo. Kaya ako balaan man. Anong gisulti ni? Ni Apostol Pedro may igsoon, dili siya nagsulti. Si Jesus Christ nga nagtawag kaninyo ingon diha sa 1 Peter chapter 1 verse 15 na kaya nagtawag kaninyo si Jesus Kristo balaan man pagpakabalaan sa kamo. Ingon si Apostol Paul sa 1 Corinto 11:1, busa sundan niyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. So meaning magpakabalaan kita. Of course, magpakabalaan ta. Laktod pag-istorya may igsoon. Kaya na itong pagpakasala. Kaya kabaw kung lisod, i-absorb sa ito nga lisura sa nang magpakabalaan masuloy. Kaya bawa ka makasasala kang tanan. Tinood mo na. Although kitang tanan makasasala, but pinaagi sa paghatag sa Diyos sa iyang kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo, ipapas niya tanan atong mga sala. Ug dili na kitang nakita si Jesus Christ na nga ania kanato, maabita ng kinahanglan atong sundon ang karakter ni Jesus. Magpakabalaan ta.
Ipapas na itong sala, ug din mo i-accept. Nga lisod magpakabalaan. There's something sa itong kinabuhi ng Iso. Sa dihang giluwas na ta sa Ginoo, ibayra na itong sala. Imbis kita may ilansang, nahimong substitute si Jesus Christ para sa itong mga sala. Naluwas na si Jesus na ang reflect sa itong kinabuhi. O na, kinanglan si Jesus, karakter ni Jesus ang naan na to. Mauna di mo pagkabalaan ka mo. Kaya ako balaan ang ingon si Jesus. Ingon si Apostle Paul. Lagi ingon ang Roma 3:23, ang kanan nakasalaw na ilayon sa imayan sa Diyos. But Jesus Himself, yang gihimo yang kagalingong praise. Aron ta, makaadto sa mahanok, mahimo ang matar sa mata sa ato ang buhi na Diyos. Praise the Lord. And by His grace, mga igsoon, kung tabang sa Ginoo, ato na mahimo ang balaan atubangan sa mata sa Ginoo. Dili man kabalaan sa mata sa tao, di mo sila makakontrol nga balaan ka. But Jesus, through His grace and His finished work at the cross, you are already cleansed. Limpyo na tantanan ng Iso. Timan na to. Imitate me. Imitate Jesus. Imitate Jesus. Sukat si Ginong si Kristo. Sukat siya pag-ari. Wala gid siya ng pagkasala. Meaning, likaya na itong pagpakasala. Maura na, simple kayo, likaya na itong pagpakasala. Muna siya ang kaning atuang pag-imitate sa Ginoo. So, kinahanglan, ato ang masabta na. Gawas niya, igmat, nata kaayo. Ingon ang 1 Peter 5:8, pag maigmat, gawas nga igmat na kita, sunod, pag mabinantayon. Praise the Lord. So, kaning duha di ay, kuan ini kanang pares gining duha di gid pwede nga igmat lang ka. Kinahanglan sika magmabinantayon may gusto. Dili na ta molayo. Una na itong bantayan ang atong kagalingon. Kay basin tungod sa atong kaigmat, wala na to nabantayin nga kita na dahil gigamit sa yawa para makapasakita sa atong isigataw, sa atong higala, o makapasakita ang istorya nila nga mahimo silang maluya silang pagpangalagad sa Ginoo. So kinahanglan dili lang kaigmat, kinahanglan magmabinantayon sa kasing kagalingon. So naghatag tag 5 ka karakter sa yawa, paghatag sa tag 5 nga dapat natong bantayan sa tuang kinabuhi. Nga naman, dapat magmaigmat kung magmabinantayon sa unsa nga pamagi. Sama sa pamagi nga gisulti ni Apostle Paul sa 1 Corinto 9:27 sa pagdisiplina siyang kagalingon, sa pagmanso niya siyang kagalingon, nga dili na siya balik sa pagpakasala. Dapat inana atong style ni so nay 5 nga dapat atong bantayan. Una na itong bantayan, kanila itong lawas, dili ta magpasik. Atong unang bantayan, atong una-una. Pinagis itong una-una. Tinaman ka na itong una-una doon, nanay warfare dili. So, ganun una-una, nanay kagumbot dili. But without sasaad sa Ginoo, imong una-una, bombarded gina. Toxicated gina, puno na sa poison dili. Kaning ulo na itong una-una. Si Jesus Christ ba tungod gidawat na ng Jesus Christ kaya itong una-una napuno na ni sa mga sahad sa Ginoo. Wala kinahanglan atong bantayan ingon ang Efeso akong balikon 4:27 dapat ingon dira ayaw hatagi higayon ng yawa. Ano atong bantayan sa atong una-una abi na to hatagi higayon ng yawa. Nga naman once makapenetrate ang yawa matong giingon punon kanya sa tanang negativity sa imong kinabuhi. Ang tango ng imong confidence, ang tango ng imuhang pagsaling sa Ginoo hangtod maabot sa imong kinabuhi ang daw pinagi sa imong pagnahuna. Mao na ingon ang Filipos 4:8 sa katapusan mga igsuon puna ang inyong unahuna sa mga butang nga maayo ug angay daygon sa mga butang nga matuod ligdong matarong puti matahom ug halangdon. Sama na ito'y puno sa itong unahuna, day. Ingong dira, butang nga maayog, angay daygon.
Butang nga matuod. Kung saan man ang mga butang nga matuod? Oy, lain. Ang pulong sa itong buhit na Diyos. Once na ani mo, sa kung saan pa nag-injik yung munahon na sayawa, di ka na makapenetrate. Nga naman, tungod kay ang pulong sa Ginoo mo, ito'y mo back up mo. Natong bantayan may igsuon. Mga saad sa Ginoo ang iyang gihimo sa cross sa Calvary. We are already victorious mga igsuon. So ikaduha, pinagi sa imuhang pananaw. Pinagi sa imong pananaw. Praise the Lord. Ano man? Una sa imong una, ikaduha sa imong pananaw. Ano mo gud nitanaw nimo bisag mari ka sa church ba? Nitanaw lim nitanaw ako rin istoryahan ani. Nana nga mga mindset ba? Inigadtal mo sa imong silingan la. Lain mo sila auron tinawan ako gigiliba kani. Inana nga mga mindset dapat ato nang tantangon mga igsuon. Ingon ang Hebreo 2:12 verse 2. Itutok ka nga itong mga mata nga itong Jesus nga mao'y gisandigan sa itong pagtuo o tinghimpit niya ini. Wala siya masubog bisan pa sa iyang pag-anto sa krus, wala niya iksapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya o maglingkod siya sa tuo, sa trono, sa atong buhay nga Diyos. So, kinahanglan yung itutok atong mata sa Ginoo. Nga naman, kaya gimong focus na sa Ginoo. Bisan kinsa imong makita. Bisan pag nagbuhat ang daotan niya madubangan, mag-twist na. Bisan pag libaton kag nang tunaw, di na siya ka-penetrate nga naman. Tunasin mo na una si Jesus, nakafocus ka ni Jesus. So bisan pag sa kung saan na nga pag-BBI ang imuhang ma-encounter, hindi na makadot na imo nga naman. Si Jesus, ayun yung gisandigan yung kasing-kasing. It will twist. Your mindset will be twist. Dili ka mo grab o negative. But it will turn into positive through looking unto Jesus. Yan naman. Tungkol kaya ang Ginoo mo advice. Kaysa ka sa Ginoo mo igsoon. Muna, diri sa ikatulo. Gikan sa una-una, sa inyo nakita, anak na sumpay mo na sa inyo nadumog. Pinagi sa mga madumog. Kanay gaya mo kadumog, no? May marites kaya mo mauna gaya na ni. Isagoy labot ba, maiskutan na ang pangat. O gito, layo kayo ba? Sa nga na diri, abot itong pagdumog. Ay, ako gito. Klaro gaya kayo ni. Ato na, nagsugod na. Naungan siya, ikaw kita. Pag-uul ko yan, ikaw na. Aw. Kaya lagi, sa Hosea, my people lack knowledge. Idool, pag-ipag-ayong, sa guway labot ba? Naminag ba? Sa guway labot, na itong batayan ng igsoon. Ayaw na pag-entertain sa mga tingog sa kalibutan. Manay usang mapukan ka. Manay usang makapaluyan nito. Manay usa nga mahimong sensitive. Mas mo sensitive imong hearing sa pagkamarites. Sensitive mong hearing sa kalibutan. Pero ang imong hearing para sa Ginoo, pag natakupan na ba tungod sa sensitive na sa kuan. Marag na sensitivity, 1,000 sensitivity ba sa kalibutan. Gamay na magting ay, klaro to ato na. But ingon ang Juan 10:27, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakailago kanila o sila nagsunod kanako. So praise the Lord. Kita day nga mga anak sa Ginoo, kinahanglan tingog lagi sa Ginoo ato ang hibalan. Kinahanglan familia na to ang tingog sa ato ang Ginoo mga igsoon. Mura bitaw kaming fibilin. Sige sagsinggit kanina naragay sa diri sa kusina. Sugang sa taas, asam gid. Oy, unsa man? Nang tungod kay bawo ko sa tingog sugang nga dito. Sisag tawag nga des mo tubak. Oh, sa patay. Tuon ko na kas taas ay. Kalinduhan na lang gamot bang duway. Anang
Kinahanglan sensitive ta. Kabalo ta sa tingog sa Ginoo. Kung nakabalo ka sa tingog sa imong bana, nakabalo ka tingog sa imong anak, nakabalo ka sa tingog sa imong mga loved ones, dapat kabalo ka sa tingog sa tumboy nga Dios. Once kabalo ka sa tingog sa tumboy nga Dios, layo kay kasgrasya. So, abitan na Isra, manang giuli, gigo kay bisag ako magatubang itog mo. Sige na isa-isra, mahilap siya. Kung sa kalian ka, dumar ko gamay. Isra mo ito. Ma-recognize din ako. Dapat inana ta ma-recognize sa nato ang tingog sa tumbuhi nga Dios. Kaya nga ng pulong, ang ako mga karnero, mamati sa mong tingog, nakaila ko kanila o sila nagsunod kanako. Praise the Lord. Dapat tingog rin sa Ginoo mo igsoon sa balang espiritu, ang imuhang madungog, dili ang tingog sa mga marites, no? Dili ang tingog sa silingan, imong madunggan. Okay. Number 1 din ang makatrigger sa imuhang kinabuhi. Makasala na noong ka. Ano dapat tumantayan? Ika-4, pinaagi sa imuhang isulti. Ana, di man pwede pinaagi sa kahingos din. Kahit saan siya. Pinaagi sa imong nasulti. Di man siguro makasahan. Pinaagi sa imong isulti. Mo niya ako always nang i-remind sa asawa. Hindi lang ako, bisan pa man si Santiago, remind sa 1 Santiago, versikulo 19 to 20, ingon siya diha, mga igsuon, ayaw pagdali-dali sa pagsulti. Ayaw pagdali-dali sa kalago. Yan man, maghatag lang kasamo. Maghatag lang kasamo. Manas bibili na ako ginistoryahan permi. Kaya usahay mag-una gud ang tingog kaysa pagpinitrate diri sa kanuna ba. Kaya big pag ako magbasa, ako gini. Nagbabi ako. Di na sa pwede. Before mo react, analyze una. Kaya mo, manay kontra, manay magstoryahan na yung bibilin niya. Awan din ang ako siya. Kadagahan ang higayon nga dito sa kita ginana. Dali mo rin ako. Kung naunsa naman tangga eh. Kung pwede di ka mo rin ako, ay nalagri ako, pwede rin magway kasama. Manang bibilin, ako gini sa tudluan. Kaya part mo po niya sa usa naman may so dapat magtinudlo ay may duhan. Kinahanglan, sensitive ta sa atong isulti. Kaya mo si Santiago nga ang dila nagamay kayo pwede makapasunog sa tibok lasang. Singo ng Efeso 4:29, ayaw ka mo paggamit og daotang mga pulong kundi ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kanina. Makatabang lamang. Because what comes out to your mouth is a great declaration. Diba nang din mo? Ayaw mo declare mo igsoon. Declaration mo gano'n. Kanay sa kiat lagi na ta. Ako nang bugnan kay ko. Samot mo ka kiat nang sige ta declare kiat. Samot ka kiat. Tanaw yo. Magiko na. Butan lagi na ta. Praise the Lord. Mana maglikay ta mga igsoon kung unsay mugawas imong baba. Nana siya'y bunga. Di man tinumutumo ako ang isulti mo ng panultihon 18:21. Ang imong isulti makaluwas umulaglag sa kinabuhi. Busa kinahanglan nga dawaton mo ang sangputan sa imong gipanulti. So mana, you will face consequences. So kung magsigag panawag og mga lain diha, face din mo consequences. Sumugod juga pagayo. Kinahanglan kabalo kang mutanong. Kay mutanong kag bati nga bunga, mutanong gi kag course pinagi sa baba, kuani kag tumulosan. Mutanong kag aligot-got. Murakra kadihag mga Latin words. Anihon sa nanimo sa imong mga anak. Ang tinud man ang pulong sa tumbuhi nga Dios.
Tugod sa imong itanong, mao sa din mong anihon. Abi na ko panuntiyon na nas mga karaan ba. Mga anong itanim, yan din na anihin. Sa Biblia din ang ikan. Himasalan ba itong mga katigulangan sa una? Muna mga igsuon, timan-an na to. Kinahanglan magtanong bitag puro maayo. Arang atong madawat, puro sa maayo. Praise the Lord. Tanong tag maayo. Bisan diri sa kalibutan, magtanong ka. Mga Ginoo, your labor in the Lord is not in vain. So madawat nimo dito sa langit ang tanan na kang ginahimo. So imo ng Mateo 12:37, kay inyong mga pulong mauusap ko niya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron mailagon kamo sad-an ba o dili. So we must be wise enough mga igsoon. Kinahanglan na pa diri sa atong una-una. Kaya usayang kaning nasa itong sikasing padlago ta. Ari na muagi sa una-una. Kinahanglan ato aging i-analyze pag-ayo. Nga naman, mawitan lang sa husgado nga kinahanglan na kay advisor kay taga ang istorya niya, panglista na. Panglista. Na kinahanglan na kay advisor mas nindot gamay ra kag isulti. Aron gamay ra trace. Kay ingon diri kay inyong mga pulong mausab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kung kamo ba, kung kamo sad-an ba o dili. Dito sa langit nasa na listahan. Ilista sa na dito. Makita nimo sa ipadayag. Nay usa ka libro sa kinabuhi o mga libro sumining dagaan. Mao to listahan. Kasi gigabot sa panahon, maro sa tuglon ba nga ano imong Andre Martin, anawa sa sus, ano na day belisyo day. Takuan na day penalty ani. Balikan to bayar ito. Inana ang mahitabo. Mana magbantay ta ngayon sa atong pagpanulti. Praise the Lord, nanata si kalima. Pinaagi sa imong buhat. La, kaning buhat nga sa una, inani ko sa una nang pabilib ko ba? Labi nag-bisita ko pabilib, pabilib ko pag-ayat, pabilib sa una. Pinaagi sa imong buhat mo na ito, mantayan. Ato sa bisita kong pipilit. Ikaw kontak ako kahapon, sige lang kong pangahoy. Labi ako gihan. Labi ako gihan na. Pag kami niya ang pipilit, man ay. Hipos ng kuhan. Looy na kayo mga kahoy na hipos. Manay kagol ka. Pangahoy lang yapon mo dito. Nagamit mong gumog stove good. Ang butin ba? Nagamit mong butin. Butin na. Asinso. Wala sa ikaw ay pangahoy yun dito, nahurok na po na ako. Wala pinagis yung buhat ngayon, so na magbantay ta. Nakita ng mga anak sa Ginoo, atong buhaton sa kinasingkasin. Usahin mo yung pagpabilig na ta sa atong isip ka tao. Aman to ko biya, mabilis faster rin. Ano na mindset ba? Aman to ko rin, ayay, makita ginakong tricks ron. Inana, di gusto ang Ginoo na, ingon ang pulong sa buhay na Diyos sa Mateo, na dawat na nimo imong ganti. Pag ikaw nga nagtrabaho sa tago, sa kinasingkasing, ang Ginoo nakita na kana-tanan mo bunga sa isang sakto nga panahon sa inyong kinabuhi. Maningon ng Colossus 3:23, bisan ang sa inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing, sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo o dili alang sa mga tawo. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo, madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawan kay si Kristo mao matuod nga agalon nga inyong gialagaran. So man gingon, whatever you drink, whatever you eat, do it for the glory of God. Nasa inyong kabuuan, so ay makakita, buhata. Kaya nung mo sige nga, Andrea ba nga, so ay nakita na ko, para sa Ginoo ginang trabaho. Mao nang kapoy yung guys siya, Andrea Bermi. Kaya di pa ito Ginoo, pwede na ko, initay, traffic kayo, di sa na ito, ano ba? Ba't tungod kay commitment ni mo, waka magtanaw sa tao, sa Ginoo, way kapoy nga mahikapo. Although na-effect, igulit mo, galing pamaol, pero way kapoy. Inana ang gusto sa itong buhay na Diyos may igsoon. Kanang nakipasyon ba? Without or na ay nagtanaw,
you will do it wholeheartedly tungod sa gugma sa Ginoo. Ngayang input sa kasing-kasing. Kaya dili man kita yung unang naigugma, ang Ginoo man unay na gugma mo nang ni-response ta sa gugma sa Ginoo ngayang gihatag ka na gugma. Atong gihimo ang tanan nga mahimuot ang inustong kinabuhi. Kaya ako lang, wa ko diri nyo atubangan, oy. Wa ko gugma, surrender na ko eh. Batungod sa gugma sa Ginoo, wa ko mo surrender. Hagpayrat ako ni surrender. Ingon nga pastor, ay istorya pastor, ako yung una nakadesisyon na ni, surrender. Alay ng pastor, mauna ako pastor. Hindi na ako magdukit, ato ko bukit. Sus, natanggong, hindi ko pag-ayos sa Ginoo. Asa ka? Prisoner na ka sa langit. Di na ka sa kalibutan. Di na ka migyas. So, praise the Lord. Kay panahon sa kaluya, God gives strength to lift you up. Panahon sa kauga, normal magina. Sama ko di sa ligid ang atong kinabuhi. Rolling ba? Batong ta sa imong pag-rolling, di na masunggay sa kaluya. Tuyog yun, pag-uod ba? Kaya maabot ang time na i-promote yun sa Ginoo. Manang ingon, tanan na itong encounter, pamagi lang na para i-increase na sa Ginoo. Di gusto ang Ginoo ma-stagnant talo. I-increase kita niya. Manang karon nga tuig, nagtuo dito. Praise the Lord. Ay, dakong buhaton ng Ginoo sa mga usama. Praise God. So, nanata sa pinaka-highlight sa tanan. Conclusion. Ako lang i-remind na ito kaninyo maigsuon. Kinang ito mahibala na. Ang plataforma sa tinod na ito nga kaaway. Tinod nga kaaway nga mawang yawa. Iyang karakter, tinanaan na ito is the liar, inter, accuser, user, o adversary. So sa ito sa kinabuhi, kinanglan, ato sa niyang batayan, atong nauna, mata, dalunggan, kamot, atong binuhatan. So tungod kay gitudluan naman tani, I hope sa atong pagsugat sa bagong tuig, mas matan patas tanang matan. Mas mabinantayon patas tanang mabinantayon mga igsoon. Muna mo ng conclusion sa Roma 8:37, just a little bit reminder that we are more than conquerors. Tungod sa gihimo ni Jesus Christ. Ug ingon ang 1 Corinto 15:57, apan salamat sa atong buhay nga Dios kay gihatagan natin iyang kadaugan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug ingon ang John 16:33, Jesus already overcome the world. So yawa hagpay ra na napukan. Usahay lang malipat pa kita si yawa. Napukan na siya. 1 John 4:4, He is greater than anyone else. Greater. Ingon ang 1 Juan 4:4. Apan mga anak, iya na kamo sa Dios o gitaog ninyo ang mga dili matuod nga propeta kay ang espiritu nga naa kaninyo mas gamhanan kaysa espiritu nga naa sa mga tawo nga iya sa kalibutan. So mas gamhanan si Jesus Christ mga iso kaysa sa imong mga problema. Kinahanglan lang, you must know your identity in Christ. Di na ito kalimtan kung kinsa ta sa mata sa Ginoo. We are His Son. Ingon ng Roma 8:15, we are the Son of the living God. Kita mga anak ka sa Ginoo sa dihang atong gidawat si Jesus Christ. Ingon ng Juan 1:12, na sa dihang atong gi-confess, atong gidawat si Jesus Christ, aduna tay katungod nga mahimo niyang amahan ug ang tanan mga anak. Adunay ganti, aduna na mo'y daghang regalo, samahan nga na sa langit. Amen. Praise God. Remember your identity. Don't be tricked. Ayaw na pagpalinla pa. Hinumdumi ng yawa. Nara na sinuti ilan. Sa gingon pa natin namin, yataga na tagahon, sa pagtunog, sa yawa. Ingon pa si Apostle Paul, resist the devil and he will flee. Hulga-hulga lang na iya. Ingon na nga tubangon, ikas ginadayon. Hindi na siya kasigapod. Para may exalt, remember our identity in Jesus Christ, our Lord and Savior. So, sige, umarap ka, po ko.
Heavenly God, Father, Lord, we just thank you, O God, for this great reminder sa imong mga katauhan, sa kini ka pamatudo, Diyos, nga ikaw ang Diyos ng gilagar na kita sa kanang sitwasyon sa mong kinabuhi. And we believe, O God, nga kini nga mga mensahe will penetrate every sense sa mong nauna, di mo mabilingin na mo malimtan ang mga pagpanglinla sa yawa, sukat pa. Karon nga mga tuigan, O God, amo ka ng ikat ang iyang mga pagpanglinlang Ginoo. Ngayon, tungtong na mo sa 2026, kanunay na kaming magmadahugon tungod nimo, O God. And we must know our identity in you, O God. Salamat, O God. Nabihin mo kaming gitudluan karong adlaw, panalangin niya Ginoo ang matagusa, labi na Ginoo ang nakadungog sa mga mensahe. Ikaw Ginoo magasilyo hindi silang kasing-kasing, nadili kini malamang kawang apan kini magapamuna o gilang ma-apply silang kinabuhi panahon nga ugon sila sa dautan, O God. We believe nga kami Ginoo magpabiling tingkon nga magbarog sa mga tubangan, maglabaw sa tanan, hugpunga kami sa imong kahugugma. Tig-una kami sa imong grasya o kaluoy, O God, Lord. Akong ginahangyo kanunay imong balang espiritu ang magdumala nga kami Ginoo magsugat sa 2026 kauban ang bugat nga presensya nga nagikan kanimo. Increase upon increase. Healing upon healing, prosperity and good success. Salamat, O God. Ngayon mo na kaming giandaman og mga regalo sa bagong tuig, O God. We will receive it in Jesus' mighty name. Amen.